Alright, mega love shoutout. Shoutout mga Kabsat. Maestro Paul TV, yung lingkod. Nagbabalik mga Kabsat. Pag-usapan naman natin to guys. May nagwawala, no? Nakaalyado ng mga Duterte na feeling niya bata pa siya pero hindi na siya bata. Kilala niyo na ba kung sino mga Kabsat? Naka pa mga Kabsat. Cardema nagwawala sa galit. Paano? Di ba dalawa sila? Dalawa silang hindi na-proklama. Yung isa na-proclaim na yata mga Kabsat, no? So, isa na lang. Si Duterte youth na hindi naman youth. Paktay tayo dyan. No? Gina Gita, manang-mana to sa kanilang pinunong poon, no? Nako po, Gina G. Sino ba yan, maestro? Si Cardema, Masat. Pakinggan nga natin to. Bakit naman galit na galit siya, mga Kabsat? Bakit kaya galit na galit? Ano pang ginawa nyo sa mga Duterte youth, mga Kabsat? At galit na galit itong si Cardema sa Comelec. Huwag nyo naman ginaganyan si Cardema, mga Kabsat. Nako po, masasaktan yung mga garapata. Pero bago dyan kasi, mga Kabsat, okay pa pala to. Binabaha yung Davao 8 hours ago, guys. Eka lang. Binabaha yung Davao, mga Kabsat. Patalastas mo na saglit bago natin umpisan yung galit na galit. Ayan o, 8 hours ago, mga Kabsat. Agoy, 16 hours na pala. Oy, Davao City, nasan na? Pulong! Pulong! Ano? Bakit binabaha ang Davao? Pulong, grabe ka naman. Anong ginawa niyo sa Davao? Agoy! Agoy, 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 agoy. Ito, Cardema, umiiyak. Pakinggan na natin. Attorney, pasok. O, ito na. Nako po, Davao City na naman, mga kakabsat. Agoy, pasok, attorney. Rene Enzo. Wait lang, may sound. Dali lang. Nako, dalawang harang pa talaga. Saglit lang. O, ito, Cardema, iyak, buhos. Kasi nga, yung isa okay na. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian. Bilisan natin to, bilisan natin. Kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay, pasok. Bagong Henerasyon Party List. Base sa kopya ng desisyon na inilabas ng Comelec First Division, lang sa mga attachment at hindi nabigyan ng kopya ng reklamo ang mga respondent. Wala ring paliwanag ang mga petitioner kung bakit registered mail at hindi personal service ang ginamit sa pagpapadala ng kopya. Bigo rin ang mga ito na i-attach sa petisyon ang kopya ng Certificate of Nomination at Certification of Acceptance of Nomination o CONCAN. Kaya hindi sufficient inform ang petisyon dahilan para tuluyan itong i-dismiss. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo, Comelec, huwag kayo makialam sa aming away. Nako po, Comelec, huwag ka kasi makialam sa away nila. Tuloy, nako po, nagwawala si Cardema. Pasok. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Ayun lang! Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic. Galit na si Cardema, guys. Bakit sa kabilang kampo naproklama? Bakit kami mga Duterte youth hindi na proklama? Bakit kaming Duterte? Kami ba? Youth pa ba ako? Cardema, tanungin mo yung sarili mo. Youth ka pa ba? Agoy! O sige, tuloy. Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sino kukuhanin kong abogado? Para ma-resolve yung kaso? Putak na. Bisit na sa ganyang sistema sa gobyerno. Ay, si Bongbong Marcos, bisit na. Ay, ako na huling gumaganyan. Namumulitika. Oy, bisit na daw si Bongbong Marcos, sabi ni Cardema. Bakit nyo pinapatagal yung proclamation ni Duterte youth? Sabi daw ni Bongbong Marcos. Totoo ba yan? Totoo ba yan, Cardema? Galit na galit si Bongbong Marcos? Kasi hindi kayo naproproklama? Really? Kaya masabi ko sa inyo. Ano? Kung hindi pa aayusin to ng Comelec, taong bayan ang nagagalit sa iyo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Taong bayan na magagalit. Mga kababayan, mga taong bayan, galit ba kayo? Press 1 kung galit kayo. Press 2 kung natutuwa kayo. Press 1 kung galit kayo. Taong bayan, sabi ni Cardema. Press 1 kung totoong galit na kayo. Pero press 2 kung tuwang-tuwa kayo. Pasok! Tuloy! Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Technical nyo lang bilang abogado. Technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa... Paano ba yan, Cardema? Lahat sila tuwang-tuwa kasi hindi kayo naproproklama. Gusto mo malaman kung sino yung mga tuwang-tuwa? Ang dami nila, di ko na mabilang. Nangunguna dyan si Addictus Rex. Si Sir Tony, si Regonzaki, si Joe, si Pretty, si
Ferrol, si Lori, si Adelaida, si Melaine, si Suzette, si Ruben Teg Jr., galit na galit si Ruben Jr., no? Tuna to, Liotero, galit na galit din, Liberty, si Deo, o sino pa, Lenny, lahat sila galit, LC Mix, Pretty Japinab, Beatwave, nako po, galit na galit, Roger, ano pa, Ernesto, nako po, lahat sila to. Paano na yan? Ang dami nila. Bakit walang nagwan? Galit na galit ba kayo? Taong bayan sabi mo di ba? Taong bayan. Bakit yung taong bayan walang kumampi sa'yo kahit isa? Ang haba-haba na nito. Nako, pag isa-isahin ko to, nako po, sasakit ang ulo mo. Sige tuloy, Cardema, pasok. Sa Pilipinas, nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin. Kung kailan gagamitin yung kaso, nausaw. Kung kailan gagamitin yung abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Wala na daw pag-asa. Kaya sana naman, yung ibinato ng taong bayan, paupol nyo. Oh! Yung pinag-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Mag-resign na kayo. Yung mga pinaparesign ni Pangulo, mag-resign kayo. Huwag kayong kapit tuko dyan. Nako, mag-resign kayo. Galit na galit na si Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo prinoproklema yung Duterte Youth Party List? Huwag ganyan. Galit na galit. Pati taong bayan, galit na galit. Ano daw? Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Agoy! Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan, na mga yes man, taga-bulong kay George na, kapag kinasuhan kayo, hindi niyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Agoy! Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo. Kaya Sa nga. inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon, nakalagay sa inyong Sana maging patas kasi kayo sa pag-interpret ng batas para makapasok at makaproklama na yung Duterte Youth para hindi na sila nangangaw, para hindi galit na galit itong Duterte Youth na to. Youth pa ba kasi ito, mga kabsat? Ilang taon na to? 40, pero youth pa din yata siya. Agoy! Tuloy! rules. Oh. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede proklama. Kami hindi nyo pinaproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, Allah! citizenship, hindi Pilipino. May kaso pa sa drugs, nasa CIA pa. Allah! Kinasuhan ng terorismo. Hala! Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret. Mga kabsat! Grabe, ngayon ko lang nakita. Sobrang galit na galit si Cardema, mga kakabsat. Hanggang ngayon, hindi pa sila naproproklama. Yung HB, yung HB na proclaim na, kasi dalawa silang din na-proclaim, di ba? Na-proclaim na yung isa. Sila na lang naiwan hanggang ngayon. Agoy! Naku po! Cardema, relax! Malay nyo, next year kayo proklama. Yun ang batas. Oh! Putang inang bansa to. Talaga lang, minura pa yung putang inang bansang yan. Doble init. Magdoble refreshing summer with Del Monte Fruity. Minura pa yung bansang Pilipinas, mga kabsat. Gina G. Grabe, grabe. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nag-file ng petition No. sa certiorari at nagpapatiyaro po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion bakit? ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Tapos? Kung sinabi nila last week yun, di na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, tsaka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Yun lang. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na meron demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon, nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tinignan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Ay, wow! Pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na binoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation. Una, masabi ko sa inyo, existing na yung House Show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections.
Nung 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon. Pero pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Yun naman pala, existing naman pala noon pa 2019. Bakit kasi hindi nyo inasikaso yan? 'Di ba? Dapat nagkuhan kayo diyan. Sumunod kayo sa procedure. Kaya ngayon, hinanapan kayo ng butas. O, patay. Kasi nung panahon na yon, 2019, sino ang namumuno? Si Digong, 'di ba? Si Digong Duterte. Talaga, okay lang. Kaya na, Duterte Youth Party List lang naman yan eh. Eh ngayon, Marcos ang administrasyon, kitang-kita, no? Hindi kayo sumusunod. Nako po, wala kayong publication, 'di ba? Agoy! Paktay tayo diyan. So, yun lang. Paktay kayo. Kaya tinatawanan kayo ni attorney sino yung babae sa kabataan. Anong pangalan nun? Basta yon, yung si Kulot. Si Kulot attorney. Basta siya na yon. Binarabara ni Kabataan Party List. Agoy. O sige. O guys, sa mga bagong pasok dyan, shoutout sa naiwan 1,222. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe, mabsat. Baka naman. Maraming salamat po. Tuloy ang iyakan at pagwawala ni Cardema. Pasok. Bakit ngayon, Oh. kailan tayo ang nasa taas? Oh. Tayo ay magkakaroon ng 3 seats? Bakit Oh. biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Eh, very serious pala yung kaso na yun eh. Bumuelta si incumbent Kabataan Representative Raul Manuel Yan sa na. pahayag ni Cardima na dapat pagtuunang pansin ng Commission on Elections ang mga anomalya sa nagdaang 2025 midterm elections sa halip na politikahan ng kanilang party list. Giit ni Manuel, nangunguna sa listahan ng mga dapat imbestigahan ng COMELEC kung bakit hinayaang makaupo sa House of Representatives ang mga representative ng Duterte Youth sa kabila ng mga isyong kinahaharap nito. Ayun, attorney Ayun Rene lang, ko. hindi pa Salamat, rehistrado. Sir Gonzaki. Hindi ipinoproklama ng Attorney pro-party Rene. ng Duterte Youth na kilalang Renico. taga-suporta ni Digong Duterte dahil sa paglabag sa election laws na Mm. nagugat sa disqualification cases na pumukwestiyon sa rehistrasyon ng grupo at qualifications ng kanilang nominees. Ito naman ang pahayag ni Dingdong Dantes noon hinggil Uy, kay Digdong Cardima. Dantes. Clearly, if the petition will be granted, parang na-railroad ang democratic process of choosing the rightful representative. Oh. I think we all agree that the young people should never, ever, be disenfranchised, especially in governance. Tama. But with the country's youth chief getting into this, teka lang, ipinaglaban at patuloy na itinataguyod ng mga opisyal at empleyado ng National Youth Commission, NYC, ang karapatan at kakayahan ng kabataang makibahagi sa pamamahala. Tony. Regardless of regime, huwag nating hayaang madamay at mabahira ng importanteng institusyong ito na nangangalaga sa kabataan. Kung may balak siyang maging congressman noong una pa lang, nararapat lang na nag-resign siya bilang NYC chairman. Pwede bang nagising na lang siya isang araw at nag-decide na trip niya? Maaari kasing nagamit ang ahensya upang magkaroon siya ng unfair advantage noong kampanya. Malinaw din naman ang batas kontra sa party list na tumatanggap ng kahit anong suporta o may koneksyon sa gobyerno. Nakakalungkot na bilang pangunahing representante ng kabataan ay lumalabas na nakikisali siya sa pag-abuso at pag-circumvent sa party list system. Gusto man nating isipin na totoo ang kanyang hangarin, marami siyang dapat ipaliwanag kung paanong nag-withdraw lahat ng nominado ng kanilang party list at sa biglaan niyang pagpasok bilang substitute ng kanyang asawa na siyang number 1 nominee. Ito ba ang values na gusto natin ituro sa mga kabataan? Sa Paktay tayo ating dyan. mga bagong mambabatas, please look into the party list system. Mm. Ipagtanggol at palakasin po sana nyo ang mekanismong nagbibigay espasyo sa mga sektor na marinig ang kanilang mga boses. Huwag nyo po sana hayaang masalawla ito ng mga taong uhaw o nalulunod sa kapangyarihan. At sa iyo, Mr. Cardima, if you really want to serve the young people, you are already in the best position to do so. Tanungin mo si Chairman Saidinho Seguera, whom I respect so much. Ito naman ang sinabi ni Aiza Seguera noon kay Cardima. Ha. Sus, huwag mo akong simulan, Cardima. Hindi ako ang umubos ng oras sa NYC para sumipsip at gawing ninong at ninang ang lahat ng pwedeng makapitan para makasigurado sa pwesto. Tuwing meeting natin, na usually hindi ka naman nakikinig. Ayun Ilang beses lang. ko nang sinabi sa iyo kung inaalam mo ba ang sitwasyon ng mga kabataan sa area mo nung Commissioner for Luzon ka. Umikot ka ba para alamin kung ano ang mga pinagdadaanan nila? Though it is an issue, hindi lang NPA. Biro mo, pati si Aiza Seguera, mabsat, 2019 pa to ha. O, binabara na si Cardema. O, ginagawa mo ba ang trabaho? Biro yung National Youth NYC, National Youth something to, yung commission ba yun? Basta, yun na yun. Nakaba, ang daming galit dito kay Cardema, mabsat, tuloy. Ang problema ng kabataan. Kung yan lang ang gusto mong ayusin, lumipat ka ng ahensya. Pero sige, huwag tayo magdeviate sa issue. Ito lang masasabi ko, you have to be accountable for what you did to the NYC to achieve your political plans at huwag kang gumamit ng mga strategy na pailalim para lang manalo. Bunyog! Bunyog! Yun, bunyog! Salamat, Attorney Enzo. Salamat, no? Grabe, si Cardema, guys. Galit na galit. Gina G, Sir Gonzaki, Commission. Yes, National Youth Commission. Ayun, salamat, Sir Gonzaki, no? So, ayun na nga, guys. Galit na galit ito si hindi na youth.
chairman na hindi na youth. Ano dapat sa kanya? Ano ba ang tawag dapat sa kanya? Pag hindi siya youth, anong tawag sa kanya? Basta, bahala na kayo mag-isip dyan. Grabe naman si Wisely. Grabe naman yan. O siya mga kabsat. So ito nga, hindi na nila alam ang gagawin. Kasi mga plano nila pumalpak mga kabsat. Hanggang ngayon, nagwawala si Cardema kasi lahat na proklama na. Kami na lang ang iniwan. Hanggang ngayon, di kami pinoproklama. Lahat, minura na pati buong Pilipinas. Agoy, naspak. O, di ba, Wabsat? Naka po. O, so, siya. Maraming salamat po sa naiwan 1,014 na naiwan, Wabsat. No? Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. O, sa mga bagong pasok, wala pong bayad yan. Like and subscribe at share na rin, Mabsat. No? So, thank you very much. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating topic for today. Pag-uusap na naman tayo kung ano man yung mapag-uusapan natin mamayang gabi. Dahil siyempre may trabaho si Maestro, audition ng orkestra ni Maestro ngayon. Alas 6. So, kailangan ko na mag-prepare yung mga... Ay, speaking of likers, mga Mabsat, no? Sa mga di pa nagla-like, maraming salamat. OFW Adventures, maraming salamat. 539 likers. Sa mga di pa nagla-like, like and subscribe. Like tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Baka naman. Paabutin nyo ng 600 yung like na yan, Mabsat. O kaya 700. Total, 1,010 naman ang naiwan dito. Baka naman, guys. Mag-like po tayo. Kayo mga garabata, mag-like na rin kayo at mag-subscribe nang may silbi kayo. Diba? O, makapag-comment man lang kayo dyan. O, dagdag pa kayo sa engagement ni Maestro. Nagtatawanan namin kayo. Alright? Duterte, Thunders Party. Oy, ikaw nagsabi niyan, Naomi Chin, ha? Grabe si Naomi Chin, ha? O, mga kapsat, ha? Kay Naomi Chin galing yan, hindi kay Maestro, ha? O, Duterte, Thunders daw. O, siya again. Maraming salamat. Kita-kits lang tayo mamayang gabi. Siguro mga alas 8 or alas 9. Kita-kits tayo. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli. Thank you very much, mga kapsat. Maestro Paul is signing off. Kita-kits tayo mamayang gabi pag uwi ko, kapsat. Paalam. Sayonara. Thank you very much.